Sa mathematics, hindi ka pwedeng mag-solve ng calculus o mag-calculus kapag ka mahina ka sa algebra, geometry, trigonometry. Hindi ka din pwedeng mag-algebra kapag ka bagsak ka o sablay ka sa basic math. Isipin mo, no? Magsasolve ka ng algebra tapos na hindi mo alam ang fraction o baka nga hirap na hirap ka sa simpleng multiplication at division. Ganon din sa calculus. Papaano ka makakapag-solve ng calculus kapag ka yung simpleng algebra o basic algebra ay wala kang alam or konti ang alam mo? Karaniwan ng mahina sa mathematics ay mahina ang kanilang foundation. Kumbaga, kaya sila mahina sa algebra kasi mahina sila sa basic math. Kaya sila mahina sa calculus kasi kulang ang alam nila sa algebra, trigonometry at geometry. Kasi ang mathematics is a foundational subject. Kumbaga, kapag ka mahina foundation mo, sunod-sunod na yon hanggang pagtaas. Kaya, dapat bago tayo umangat sa susunod na mataas na topic, dapat okay muna yung foundation natin sa basics. Ganon ang mathematics. Kailangan matatag ang basics, matatag ang foundation bago mag-proceed sa mas mataas na topic. Gaya ng mathematics na kailangan ng matatag na foundation muna bago umangat sa mataas na topic, ganun din ang personal finance. Kailangan matatag muna yung foundation mo bago ka umangat doon sa susunod na level. Ang problema sa maraming mga Pinoy, umaangat agad doon sa susunod na level, hindi pa nga okay yung foundation nila. Kumbaga, invest agad sa stock market, crypto, bonds, real estate, at nag-i-invest pa sa mga high-risk na negosyo, at marami pang iba. Kumbaga, karaniwan sa mga Pinoy, dun agad sa level 2. Hindi pa nga okay yung kanilang level 1 or yung kanilang foundation. Kaya dahil nga karaniwan sa mga Pinoy ay mayroong mahinang financial foundation, ang nangyayari, isang emergency lang, isang sakit lang, isang aksidente lang, o di kaya isang pagkawala lang ng breadwinner, automatic wipe out agad lahat ng mga pinaghirapan natin. Ganun ang nangyayari sa karaniwang mga Pinoy. Dahil nga, inuuna ang invest agad bago patatagin ang financial foundation. Kaya, bago tayo maghangad na lumago agad ang ating kaperahan, mag-grow ng ating income, ng ating finances, dapat maisiguro muna natin na hindi tayo basta-basta babagsak sa pamamagitan ng pagkakaroon ng matatag na financial foundation. Ano-ano ba yung mga financial foundation? Una, yung emergency fund. That is 3 to 6 months ng expenses mo. Pangalawa, ito yung mga life insurance at saka health insurance. Kasama na din dito ang HMO, health card, SSS, PhilHealth or other government insurances. Yun yung mga financial foundation. Ang financial foundation na nabanggit ko, yan yung nagsisilbing protection natin para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Para sa minor incidents o simpleng sakit o biglaang gastos, dyan papasok ang mga HMO, health card, SSS, PhilHealth at yung natabi nating emergency fund. Para naman sa major incidents, ito yung mga malalang sakit gaya ng mga critical illness o biglang pagkawala ng breadwinner, dyan naman papasok ang life insurance at health insurance. Karamihan sa mga Pinoy, merong PhilHealth, SSS, GSIS at HMO dahil nga company provided siya. Pero nakakalungkot, karaniwan naman sa mga Pinoy din, walang life insurance at health insurance. Aminin na natin, hindi naman kasi lahat ng Pinoy may kakayahan bumili ng life insurance at saka health insurance. Pero ang nalulungkot lang ako, may mga Pinoy naman kasi na may kakayahan naman na bumili ng life insurance at saka ng health insurance. Ang nakakalungkot, kahit na may kakayahan sila, mas inuuna pa nila na bumili o yung kumuha ng investment kaysa unahin yung pagsasaayos ng kanilang financial foundation. Kaya kahit na may pera sila, may mga side income sila, napakahina pa rin ng kanilang financial foundation. Gaya ng mathematics na need mo ng solid na basics bago ka mag-proceed o pumunta sa mas mahirap na subject, ganun din sa personal finance.
bago tayo maghangad ng growth, kailangan matatag muna ang ating foundation. Pero take note of this ha, walang one size fits all sa financial foundation. Kasi magkakaiba tayo ng responsibilidad, magkakaiba tayo ng budget, magkakaiba tayo ng kalagayan sa buhay. Kaya, hindi pwede na ikumpara mo yung financial foundation mo dun sa katrabaho mo kahit na parehas pa kayo ng sahod. Hindi mo pwede ikumpara sarili mo sa kamag-anak mo o sa kakilala mo. Kasi lahat tayo magkakaiba. Kaya hindi pwede na yung numbers mo sa financial foundation mo ay parehas din doon sa kakilala mo. Hindi ganon. Magkakaiba tayong lahat. Kaya naman, magbibigay ako ng free financial foundation competition. Just comment foundation sa comment section below or directly message me ng word na foundation. Then, isi-share ko sa'yo yung exact numbers na kailangan mo lang at bagay talaga sa'yo. And also, don't forget to like and share this video if feel mo nakapagbigay ako ng value sa'yo. And also, para mas marami pa tayong matulungang mga tao. Yun lang, maraming salamat.